Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose de la Cruz, isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng mga kalalakihan, lalo na para sa ating mga kagalang-galang na senior citizen. Mahigit 30 taon na po akong nagsisilbi at inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan sa buong Pilipinas na maibalik ang kanilang sigla, intimasya at paggalang sa sarili habang sila'y tumatahak sa kanilang mga huling taon. Natagpuan siyang nag-iisa, nakayukyok. Walang senyales ng pinsala, walang sigaw ng tulong, isang tahimik na pagtatapos matapos ang dapat sana'y pribadong sandali ng ginhawa. At nakalulungkot, hindi lang siya ang nag-iisa. Bawat taon, libu-libong nakatatandang lalaki ang gumagawa ng parehong tahimik na pagkakamali, iniisip na ang masturbasyon ay hindi nakakapinsala, automatiko o walang kaugnayan. Ngunit narito ang katotohanang ayaw aminin ng marami: kapag ginawa sa maling paraan, maaari nitong unti-unting sirain ang inyong lakas, sirkulasyon, pati na ang inyong puso. At sa oras na lumitaw ang mga babala, madalas ay huli na ang lahat. Nakipagtrabaho ako sa mga veterano ng digmaan, mga retiradong ehekutibo, magsasaka, pastor at mga lolo na hindi kailanman inisip na ang tahimik na ugaling ito ay maaaring makaapekto sa kanilang presyo ng dugo, kanilang tulog, kanilang memorya o kanilang haba ng buhay. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo, ito'y nakakaapekto. Dahil ang katotohanan, karamihan sa mga lalaking lampas 100 anyos ay walang ideya na ang ilang mga gawi sa masturbasyon, mga gawi na kanilang natutunan ilang dekada na ang nakalipas, ay tahimik na ngayong bumabalik para magdulot ng pinsala. Maging ito man ay kung paano ninyo ito ginagawa, gaano kadalas, bakit, o kung ano ang iniisip ninyo habang ginagawa ito, ang mga maliliit na pagpiling ito ay maaaring unti-unting umuubos ng inyong testosterone, pumipinsala sa inyong prostata at nagdudulot ng sunod-sunod na problema sa kalusugan na madalas ay hindi napapansin ng mga doktor. At ang pinakamasama, karamihan sa mga lalaki ay hindi ito pinag-uusapan, na nangangahulugang hindi nila ito kailanman naitatama. Ngunit sa talakayang ito, babaguhin ko iyan. Gagabayan ko kayo sa 7 tahimik na pagkakamali sa masturbasyon na nakita kong sumisira sa kalusugan ng mga lalaki pagkatapos ng edad 60, at ipapakita ko sa inyo kung paano eksaktong maiiwasan ang mga ito. Walang panghuhusga, walang kahihiyan, payo lamang na suportado ng siyensya na maaaring magdagdag ng taon sa inyong buhay, magbalik ng enerhiya sa inyong katawan, at magbigay muli ng dignidad sa napaka-personal na bahaging ito ng inyong kalusugan. Malalaman ninyo kung bakit ang ilang lalaki ay nawawalan ng kalamnan kahit nag-ehersisyo, bakit ang iba ay dumaranas ng pagpapawis sa gabi, mahinang ereksyon o biglaang pagbabago ng emosyon, at kung paano maaaring mabago ng isang pribadong pagwawasto ang lahat ng ito. At samahan ninyo ako, dahil ang huling pagkakamali ay ang isa na kahit ang mga doktor ay bihirang banggitin, ngunit ito ang numero 1 dahilan kung bakit napakaraming nakatatandang lalaki ang tahimik na nawawalan ng kanilang lakas, pagnanasa at inaasahang haba ng buhay
bago ang edad 80. Kung mahalaga sa inyo ang inyong kalusugan, ang inyong kalayaan, at ang mga darating na taon, ito ang katotohanang hindi sinabi sa inyo, ngunit karapatan ninyong marinig. Magsimula na tayo? Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong makipag-ugnayan sa mga nilalamang tulad nito na nagbibigay prioridad sa inyong kapakanan. Ang inyong puna ay nakatutulong upang makalikha ng mas mahuhusay na mapagkukunan. Ngayon, magsimula tayo sa una at marahil pinakamapanganib na hindi napapansing pagkakamali na tahimik na naglalagay sa panganib sa hindi mabilang na nakatatandang lalaki araw-araw. Pagbalewala sa inyong limitasyon sa cardiovascular puso at daluyan ng dugo, hindi ko malilimutan ang hitsura sa muka ng kanyang asawa. Isang lalaki nasa mga edad 70 pataas. Medyo malusog, aktibo pa rin, ipinagmamalaki pa rin ang kanyang kalayaan, ay isinugod sa ER matapos bumagsak sa kanyang banyo. Ang kanyang puso ay nagkaroon ng mapanganib na ritmo matapos ang dapat sanay simpleng sandali ng pansariling kasiyahan. Walang senyales ng pinsala, walang mga sintomas ng babala noong araw na iyon. Ngunit ang pribadong sandaling iyon ay nag-trigger ng isang tahimik na bagyo sa cardiovascular. Ito ang kailangan ninyong maintindihan. Ang katawan ng nakatatandang lalaki ay hindi na parehong makina tulad noong ito'y 20 miso o kahit 50 anyos. Pagkatapos ng 10, ang inyong mga ugat ay tumitigas, ang inyong puso ay mas nagsusumikap na magbomba ng dugo, at ang inyong kakayahang humarap sa biglaang pagbabago ng presyon, lalo na sa mga sandali ng excitement o tensyon, ay kapansin-pansing bumababa. Ngunit napakaraming nakatatandang lalaki pa rin ang humaharap sa masturbasyon na parang isang mabilisang takbo, mabilis, malakas, at walang pagsasaalang-alang sa kung paano tumutugon ang kanilang katawan sa kasalukuyang sandali. Ito'y isang mapanganib na pagkakamali dahil ang nararamdaman ninyong panandaliang kasiyahan ay maaaring sa katunayan maging isang nakatagong mitya ng sakuna. Kapag ang pagkaantig ay sinamahan ng pisikal na puwersa, pagpigil ng hininga, paninigas ng katawan o labis na pagpupumilit ng mabilis, ang biglaang pagtaas ng presyon ng dugo at bilis ng tibok ng puso ay maaaring magdulot ng arrhythmias, irregular na tibok ng puso, kakulangan ng oxygen sa utak, o sa malalang kaso, atake sa puso o stroke, lalo na sa mga lalaking may hindi pa natutuklasang o hindi maayos na napapamahalaang sakit sa puso. At ang katotohanan, maraming senior citizen ang hindi man lang namamalayan na pinipilit nila ang kanilang sarili. Napagkakamalan nilang pagod lamang ang pagkahilo o hirap sa paghinga. Binabaliwala nila ang paninikip ng dibdib o palpitations. Binabaliwala nila ang bulong ng kanilang katawan hanggang sa isang araw, ito'y sumigaw. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Hindi ito tungkol sa pagtigil. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Kailangan ninyong harapin ang intimasya ng may kaparehong kamalayan at pag-iingat na inyong gagawin sa pagbubuhat ng mga pabigat o pag-akyat sa isang burol. Maging mulat sa inyong paghinga. Huwag manigas o magmadali. Kung pakiramdam ninyo ay parang kumakabog palabas ng inyong dibdib, ang inyong puso, o nagsisimula kayong labis na pagpawisan, huminto kayo.
Iyan ang sinasabi ng inyong katawan na ito'y nasa ilalim ng stress, hindi excitement. At narito pa ang isang bagay na paulit-ulit kong nakikita, ang mga lalaking nag-iisa na hindi nakikipag-usap kanino man tungkol dito ang siyang pinakananganganib. Hindi nila kailanman sinasabi sa kanilang doktor na nahihilo sila pagkatapos ng orgasm. Hindi nila inaamin na minsan ay nawalan sila ng malay matapos tumayo ng masyadong mabilis. At dahil nananatili silang tahimik, nananatili sila sa panganib. Ang masturbasyon ay hindi likas na mapanganib kahit na nasa 70s o 80s na kayo. Ngunit kapag binaliwala ninyo ang inyong mga limitasyon sa cardiovascular para kayong naglalaro ng apoy, tahimik na apoy, at minsan ang apoy na iyon ay kumikitil ng buhay. Ngayon kung nagulat kayo roon, dapat lang. Ngunit nagsisimula pa lamang tayo. Dahil paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong bagay na ginagamit ng karamihan sa mga lalaki upang matulungan silang makaramdam muli ng kasiyahan, ang bagay na inaakala nilang nagpapanatili sa kanilang kabataan ay sa katunayan ay umuubos ng kanilang utak, kanilang mga hormon, at maging ng kanilang motibasyon para mabuhay. Pag-usapan natin ang pangalawang tahimik na pagkakamali, isa na binabago ang takbo ng inyong isip sa tuwing inaabot ninyo ito. Kung kasama ko pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, hayaan ninyong maging senyales iyan na sineseryoso ninyo ito. Ngayon magpatuloy tayo sa pagkakamali bilang 2. Maaaring mas mapanira ito kaysa sa inaakala ninyo. Paggamit ng pornografiya na labis na nag-iistimula sa inyong utak. Gusto kong magsalita ng tapat dito bilang kapwa ninyo lalaki dahil napakarami ko ng nakaupong pasyente na tahimik na dinadala ang parehong lihim. Tumango sila kapag tinatanong ko tungkol sa presyo ng dugo, kolesterol, kalusugan ng prostata. Ngunit kapag marahan kong tinatanong ang tungkol sa mga gawi sa sexualidad, lalo na ang paggamit ng pornografiya, palaging may paghinto. Tapos isang tingin ng pagkailang. Tapos isang tahimik na pag-amin, nanood pa rin po ako minsan, doktor. Iyon na lang po ang paraan para makaramdam ako ng kahit ano. At naiintindihan ko, tunay kong naiintindihan. Hindi kayo nag-iisa rito. Sa paglipas ng mga taon, normal na ang pagkaantig ay hindi na kasing kusa. Nagbabago ang katawan, bumababa ang testosterone, pumurol ang mga nerbyo. At sa modernong mundong ito, ang pinakamadaling paraan para makaramdam muli ng isang bagay nang mabilis ay buksan ang isang screen at punuin ang inyong utak ng mga imaheng dinisenyo para mag-trigger ng agarang reaksyon. Ngunit narito ang hindi sinasabi sa inyo ng sinuman, ang artipisyal na intensidad na iyon ay may mataas na halaga. Ang pornografiya ngayon ay hindi na tulad ng dati 30 taon na ang nakalipas. Ito'y mas mabilis, mas maingay, mas sukdulan dinisenyo para i-hijack ang reward system ng inyong utak at labis na stimulate ang inyong mga dopamine circuit sa paraang hindi kailanman magagawa ng natural na intimasya. At para sa mga nakatatandang lalaki ito ay lalong mapanganib. Bakit? Dahil ang tumatandang utak ay hindi na kasing tibay. Ang biglaang pagdagsa ng dopamine mula sa labis na nakaka-stimulate na nilalaman ay hindi lang nawawala pagkatapos ng climax.
Nagiiwan ito ng chemical crash, isang pamamanhid kawalan ng gana, isang lumalagong pagdepende. Sa paglipas ng panahon, binabago nito kung paano nararanasan ng inyong utak ang kasiyahan. Nagsisimula kayong mangailangan ng mas maraming estimulasyon para makaramdam ng mas kaunti. Nawawalan kayo ng interes sa tunay na koneksyon sa pag-uusap sa mga simpleng sandali ng pagiging malapit. Nagdurusa ang inyong tulog, bumabagsak ang inyong mood. Maaari pa kayong makaramdam na hindi na kayo ang inyong sarili magagalitin, hindi mapakali hungkag. Nakakita ako ng mga lalaking nahuhulog sa siklong ito, nag-iisa sa kanilang mga silid, araw-araw hinahabol ang isang kaligayahan na hindi kailanman lubos na nakakasapat, at ang pinsala ay hindi humihinto sa utak. Ang talamak na labis na estimulasyon mula sa pornografiya ay naiugnay sa nabawasang testosterone, mas mataas na pagkabalisa na antalang paglabas ng similya kahit na erectile dysfunction. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na maaari itong mag-ambag sa dopamine resistance, isang estado kung saan ang mga natural na kagalakan tulad ng pagkain-tawanan, haplos at intimasya ng tao ay hindi na nagpapailaw sa utak. Hindi iyan pagtanda. Iyan ay mabagal na emosyonal na pagsakal. At hindi lang ito pisikal. Ito'y emosyonal, espiritual. Inaagaw nito ang inyong presensya. Inilalayo kayo nito sa mga totoong tao at mas malalim na kahulugan. Pinapalitan nito ang katuparan ng paulit-ulit na gawain, ang saya ng ugali. At pinakamapanganib sa lahat, kinukumbinsi kayo nito na normal ito. Hindi po. Karapat-dapat kayo sa higit pa sa isang screen. Karapat-dapat kayo sa koneksyon na humihinga, intimasya na nagtatayo, at isang relasyon sa inyong katawan na nakaugat sa kamalayan, hindi sa labis na estimulasyon. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na dapat ninyong isuko ang kasiyahan. Ngunit, nangangahulugan ito na dapat ninyong bawiin ito sa inyong mga termino ng may intensyon, hindi adiksyon. Dahil habang mas matagal ninyong hinahabol ang mga artipisyal na kaligayahan, mas nauubos ang inyong natural na enerhiya, ang inyong puwersa sa buhay. At kung sa tingin ninyo ay masama na iyon, maghintay kayo hanggang marinig ninyo kung ano ang mangyayari kapag napabayaan ninyo ang isang organ na pinaka-responsable sa inyong kalusugang panlalaki. Ito'y maliit, tahimik, at madalas na binabalewala. Ngunit kapag ito'y nasira, maaari nitong kunin ang inyong lakas, inyong tulog, inyong libido, at maging ang inyong kalayaan. Pag-usapan natin ang pangatlong pagkakamali, at ito'y nagtatago sa inyong balakang, pagpapabaya sa kalusugan ng prostata. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Gerardo, na dumating sa aking klinika na nagrereklamo ng inaakala niyang kaunting discomfort lang sa ibaba. Siya ay 72 anyos, maayos naman ang kalusugan, ngunit sinabi niyang nakakaramdam siya ng pressure sa kanyang balakang, madalas na pag-ihi, at ilang kahirapan sa pag-empty ng pantog. Ang nakapukaw sa aking pansin ay ang kanyang pag-aatubili. Nakayuko siya habang nagsasalita, halos nahihiya, na parabang ang pag-amin sa kalusugan ng kanyang prostata ay nangangahulugan ng pag-amin sa kahinaan. Ngunit ang hindi namamalayan ni Mang Gerardo, ang hindi namamalayan ng maraming nakatatandang lalaki,
ay ang pagpapabaya sa inyong prostata ay maaaring tahimik na magnakaw ng inyong sigla, inyong tulog at maging ng inyong dignidad. Kita ninyo, ang prostata ay hindi lang basta isang pangkaraniwang organ. Ito ang sentro ng inyong biolohiyang panlalaki, responsable sa paggawa ng seminal fluids, pagsuporta sa fertility, at maging sa pagtulong sa regulasyon ng ilang partikular na hormones. Ngunit pagkatapos ng edad 60, nagsisimula itong magbago. Ito'y lumalaki, tumitigas, at nagiging mas vulnerable sa pamamaga, lalo na kung hindi ninyo ito inaalagaan sa pamamagitan ng maingat na mga gawi sa pamumuhay. At oo, ang masturbasyon, kapag ginawa ng tama, ay maaaring suportahan ang kalusugan ng prostata. Pinapanatili nitong gumagalaw ang mga likido, binabawasan ang pagbara, at maaaring magpababa pa ng panganib ng kanser sa prostata. Ngunit ang pagkakamaling kinabibilangan ng karamihan sa mga lalaki ay isa sa dalawang sukdulan, alinman sa sila'y nagpapalipas ng mga linggo, minsan mga buwan, nang walang anumang estimulasyon, hinahayaang maipon at hindi gumalaw ang likido o napupunta sila sa kabilang sukdulan. Ginagawa ito ng masyadong madalas o may labis na puwersa, naiirita ang glandula, napapagod ito, at nagtitrigger ng pamamaga. Ang resulta, isang prostata na masakit na mamaga o matamlay. Maaari ninyong mapansin na nagiging mas madalas ang pagpunta sa banyo sa gabi. Maaari kayong makaramdam ng pressure sa inyong balakang na parang may tumutulak papasok. Maaari pa kayong makaranas ng kahirapan sa pagkakaroon o pagpapanatili ng ereksyon, hindi dahil sa testosterone o edad, kundi dahil tahimik na nahihirapan ang inyong prostata. Hindi lang ito hindi komportable, ito'y mapanganib. Ang talamak na pamamaga ng prostata ay maaaring humantong sa benign prostatic hyperplasia o BPH, isang kondisyon na nakakaapekto sa milyon-milyong nakatatandang lalaki. Kapag hindi napigilan, maaari itong magdulot ng urinary retention, hindi mailabas ang ihi, impeksyon sa pantog, at maging ng pangmatagalang problema sa bato. Ang ilang lalaki ay nauuwi sa mga emergency room na may nakalagay na catheter dahil naghintay sila ng masyadong matagal bago tugunan ang problema. At huwag nating kalimutan ang psikolohikal na epekto. Ang discomfort sa prostata ay maaaring magnakaw ng inyong kumpiyansa. Maaari nitong gawing mapanganib o hindi kaaya-aya ang intimasya. Maaari itong magdulot ng kahihiyan, pag-iisa, at isang malalim na takot na may mali, ngunit masyado kayong nahihiyang magtanong. Huwag hayaang humadlang ang pride sa pag-iwas. Suriin ang inyong katawan. Kung mapansin ninyo ang mga pagbabago sa pag-ihi, pressure sa inyong ibabang tiyan o sakit habang nilalabasan, huwag itong balewalain. Kausapin ang inyong doktor. Baguhin ang inyong mga gawi. Uminom ng sapat na tubig, kumain ng mga pagkaing anti-inflammatory, at pinakamahalaga, harapin ang masturbasyon ng may kamalayan. Dahil kapag ginawa ng tama, makakatulong ito sa inyong prostata. Ngunit kapag binalewala o nasobrahan, maaari kayong tahimik na akayin nito tungo sa isang mabagal at masakit na paghina. Si Mang Gerardo ay naghintay ng masyadong matagal. Nang tugunan niya ito, doble na ang laki ng kanyang prostata kumpara sa malusog na sukat.
Pinamamahalaan niya ito ngayon, ngunit may gamot pagbabago sa pamumuhay at isang malalim na pagsisisi na hindi siya kumilos ng mas maaga. At nakalulungkot hindi nag-iisa si Mang Gerardo. Ngunit ang pagpapabaya sa prostata ay isang piraso lamang ng palaisipan. Dahil kahit na malusog kayo sa pisikal, may isa pang bitag na kinahuhulugan ng maraming senior. Hindi ito biolohikal, ito'y emosyonal. Ito'y hindi nakikita at tahimik nitong sinisira ang kalusugan mula sa loob palabas. Suriin natin ang ika-4 na pagkakamali at maaaring magulat kayo rito. Kung sinusundan ninyo pa rin at tumatama sa inyo ang mga pananaw na ito, kilalanin iyan sa inyong sarili. Ngayon, magpatuloy tayo sa pagkakamali bilang 4 na nakakaapekto sa mas maraming lalaki kaysa sa aaminin ng karamihan. Paggamit nito bilang emosyonal na takasan. Nakaupo siya sa tapat ko na may pagod na ngiti. Lupaypay ang mga balikat at mga matang nakakita na ng sobrang katahimikan. Si Dante ay 88 anyos kamakailan lang nagretiro, hiwalay sa asawa ng mahigit 1 dekada. Mag-isa siyang namumuhay, walang anak na malapit, walang natitirang malalapit na kaibigan sa bayan. May sinabi siyang hindi ko malilimutan. Minsan, Dok, iyon na lang ang inaabangan ko sa isang araw. 5 minuto kung saan hindi ko nararamdaman ang labis na kalungkutan, nadurog ang puso ko. Ngunit higit sa lahat, naging malinaw ang isang bagay, ang masturbasyon ay hindi na niya pinagkukunan ng kasiyahan. Naging paraanan niya ito para iwasan ang sakit. At diyan nakasalalay ang tunay na panganib. Kapag ginagamit ng mga nakatatandang lalaki ang masturbasyon para tumakas sa halip na kumonekta, nagiging maskara ito, hindi gamot. Hindi ninyo inaaruga ang inyong katawan. Pinamanhid ninyo ang inyong espiritu. Ang mga tahimik na sandali ng pansariling kasiyahan ay nagiging kapalit ng koneksyon sa tao, ng layunin ng emosyonal na pagpapalabas. At sa paglipas ng panahon, ang pagtakas na ito ay nagiging isang tahimik na bilangguan. Natututunan ng inyong utak na abutin ang pinakamabilis na lunas kapag sumisilip ang kalungkutan. Sa halip na tawagan ang isang kaibigan, maglakad sa sikat ng araw, o isulat ang inyong mga iniisip, naglalaho kayo sa likod ng mga saradong pinto. Humihinto kayo sa pagproseso ng emosyon. Nagsisimula kayong mag-isa. Nakakaramdam kayo ng ginhawa sa sandaling iyon, ngunit mas lalong hungkag pagkatapos. At ang emosyonal na pag-iwas na iyon ay hindi lang nakakaapekto sa inyong kalusugang pangkaisipan. Binabago nito ang inyong nervous system. Ipinapakita ng siyensya na ang paggamit ng sexual na estimulasyon para sugpuin ang mga negatibong emosyon ay nagpapataas ng mga stress hormone tulad ng cortisol. Nangangahulugan iyon ng mas mataas na pamamaga sa katawan, huminang resistensya, nagugulong tulog, at maging maagang pagsisimula ng paghina ng pag-iisip. Nagiging isang paulit-ulit na siklo. Ang kalungkutan ay humahantong sa pagtakas. Ang pagtakas ay humahantong sa diskoneksyon, at ang diskoneksyon ay nagpapabilis sa mismong pagtanda na ating kinatatakutan. Ang trahedya ay hindi ito namamalayan ng karamihan sa mga lalaki. Hindi sila adik sa sex, adik sila sa ginhawa. Hindi sila kailanman naturuan
kung paano harapin ang pighati, kung paano harapin ang sakit ng lumilipas na panahon, o kung paano humingi ng suporta ng walang kahihiyan. At iyan ang nagpapahirap sa pagkakamaling ito. Hindi ito nagpapahayag ng sarili. Tahimik itong nabubuo araw-araw hanggang sa tumingin kayo sa salamin at hindi na makilala ang kislap sa inyong sariling mga mata. Nararamdaman ninyong mas mabagal kayo, mas malungkot, at mas hiwalay, ngunit hindi ninyo lubos maipaliwanag kung bakit. Maaaring sabihin ninyo sa inyong sarili na ito'y isang ugali lang. Ngunit kung ang ugaling iyon ay pumipigil sa inyo sa paghilom ng mas malalim na sugat sa emosyon, hindi nakakapinsala. Ito ay isang mabagal na pagguho ng sarili, isa na maaaring mag-iwan sa inyong pisikal na buo, ngunit emosyonal na hungkag. Karapat-dapat kayo sa higit pa riyan. Karapat-dapat kayo sa koneksyon, tawanan, presensya at layunin. Kung nalulungkot kayo, sabihin ninyo ito ng malakas. Kung nalulumbay kayo, ipaalam sa iba. Dahil walang climax gaano man katindi ang makakapapalit sa isang mainit na yakap, isang mabait na salita o isang tunay na pag-uusap. Ngunit may isa pang pagkakamali, isa na mas pisikal, mas agaran at nakakagulat na napapabayaan. Wala itong kinalaman sa emosyon at lahat ay tungkol sa paraan ng inyong pagposisyon ng inyong katawan at ang pinsalang maaaring idulot nito sa inyong sirkulasyon at mobilidad. Suriin natin ang ikalimang pagkakamali at nagsisimula ito sa kung paano kayo umupo. Masturbasyon ng walang pakikipag-ugnayan ng kalamnan. Muscle engagement. May isang bagay na hindi namamalayan ng maraming lalaki. Isang bagay na paulit-ulit kong nakikita mismo sa aking mga pasyente. Lumalapit sila sa akin na nagrereklamo tungkol sa mahinang mga binti, pamamanhid sa kanilang mga paa, mahinang balanse, o pagkawala ng pakiramdam sa kanilang ibabang bahagi ng katawan. Karamihan ay ipinapalagay na ito'y pagtanda lang. Ngunit kapag mas malalim kaming nag-uusap, kapag tinatanong ko ang tungkol sa pang-araw-araw na mga rutina, kahit na ang mga pribadong gawain, isang tahimik na katotohanan ang madalas na lumilitaw. Masyado silang maraming oras na ginugugol sa pansariling kasiyahan sa mga posisyong pisikal na nakakapinsala, nakayukyok o ba nakapilipit o nakahiga nang patag na ang kanilang mga kalamnan ay ganap na hindi gumagana. Ngayon, alam kong maaaring mukhang maliit na bagay ito. Maaaring iniisip ninyo, "Naku, Dok, gaano ba talaga kahalaga kung paano ako umupo kapag ginagawa ko iyon?" Oo, talagang mahalaga po ito. Dahil ang paraan ng inyong pagposisyon ng inyong katawan sa mga sandaling ito ay direktang nakakaapekto sa daloy ng dugo, paggana ng nerbyo at pangmatagalang kalusugan ng kalamnan. Kapag nasa 30s o 40s kayo, kayang makabawi ng inyong sirkulasyon, bumabalik ang inyong mga tissue, ang inyong pelvic floor ay gumagana pa rin ng hindi gaanong iniisip. Ngunit pagkatapos ng tumitigas ang mga daluyan ng dugo, mas vulnerable ang mga nerbyo at ang mga kalamnan, lalo na ang mga sumusuporta sa intimasya, ay nagsisimulang humina ng hindi ginagamit. Kung ginugugol ninyo ang mga pribadong sandaling iyon,
Sa isang bagsak na iipit na posisyon, ginugutom ninyo ang inyong ibabang bahagi ng katawan ng dugo at oxygen na kailangan nito. Ano ang idinudulot niyan? Isang sunod-sunod na mga issue na maaaring napapansin na ninyo: nabawasang sensitibidad, erectile dysfunction, pangingilig sa mga binti, malamig na mga paa, mas mataas na panganib ng pamumuo ng dugo, at sa kalaunan, ang mabagal na paghina ng lakas ng pelvic floor na mahalaga hindi lamang para sa sexual na paggana, kundi pati na rin sa pagkontrol sa pantog postura at maging sa katatagan sa paglalakad. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Marco, ay nagsabing hindi na siya makatayo ng matagal nang walang sakit sa binti. Ngunit matapos itama ang kanyang postura habang nagmamasturbate at isama ang magaang pakikipag-ugnayan, ng balakang nabawi niya ang lakas at nabawasan ang pamamanhid sa loob ng ilang linggo. Hindi siya makapaniwala sa koneksyon hanggang sa naramdaman niya ito. Hindi ito tungkol sa pagiging komplikado o klinikal. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kamalayan. Kung nakaupo kayo, panatilihing bukas ang inyong balakang. Kung nakahiga kayo, iwasang maipit ang inyong ibabang likod. I-activate ng bahagya ang inyong mga kalamnan sa puwit glutes. Huminga ng malalim. Mag-inat pagkatapos. Hindi ninyo kailangang gawin itong ehersisyo, ngunit kailangan ninyong respetuhin ang pisikal na katawan na sumusuporta sa inyong intimasya. Dahil kung hindi, ang kabayaran ay hindi lang kaunting paninigas. Ito'y ang mabagal na pagsasara ng mismong mga sistema na nagpapahintulot sa inyong makaramdam ng kasiyahan, kumilos ng may kumpiyansa at mamuhay ng malaya. Bawat posisyon, bawat gawi, bawat pag-uulit ay isang pagpili. At ang pagpiling iyon ay maaaring mag-alaga sa inyong tumatandang katawan o unti-unti itong sirain bawat araw ng walang babala. Ngunit kung sa tingin ninyo ay postura lamang ang panganib, may isa pang pagkakamali na nangyayari pagkatapos ng climax, isa na masyadong maraming lalaki ang binabaliwala, pinagsasawalang bahala o itinuturing na konting pagod lang. At ang pagkakamaling ito ang nagpapadala ng mas maraming senior sa emergency room kaysa sa inaasahan ninyo. Pag-usapan natin ang ika-6 na pagkakamali, isa na pinakamatindi ang tama sa mga tahimik na sandali pagkatapos mismo ng kasiyahan. Pagsugpo sa mga senyales ng pagkapagod. Pagkatapos ng orgasm, after orgasm fatigue signals. Naririnig ko pa rin ang takot sa boses ng kanyang asawa nang ikwento niya sa akin ang nangyari. Ang kanyang asawa, 74 anyos, ay katatapos lang maligo matapos ang isang pribadong sandali ng kasiyahan. Lumabas siya ng banyo na maputla, hindi matatag, nakahawak sa dingding. Ilang sandali pa, bumagsak siya. Walang dating kasaysayan ng sakit sa puso, walang babala. Bigla na lang nawala. Nakita ko na ito ng mas maraming beses kaysa sa nais kong bilangin, at sa karamihan ng mga kaso, nagsisimula ito sa parehong napapabayaang sandali pagkatapos mismo ng climax. Pagkatapos ng orgasm, ang katawan ng lalaki ay pumapasok sa isang vulnerableng estado. May natural na pagbaba ng presyon ng dugo, bumabagal ang tibok ng puso, nagbabago ang daloy ng dugo sa buong katawan.
At sa mga senior, kung saan ang mga sistema ng sirkulasyon at nerbiyos ay mas marupok na, ang sandaling iyon ng pisikal na pagsuko ay maaaring maging lubhang mapanganib kung babalewalain. Ngunit ano ang ginagawa ng karamihan sa mga lalaki? Masyado silang mabilis tumayo. Nilalaktawan nila ang pag-inom ng tubig. Pinapagpag nila ang pagkahilo. Sinasabi nila sa kanilang sarili, kailangan ko lang umupo. Gayong sa katotohanan sumisigaw ang kanilang katawan para sa paggaling. Kapag pinilit ninyong lampasan ang pagod na iyon o mas masahol pa, nagmamadaling maglinis, maligo o magbihis nang hindi binibigyan ng sandali ang inyong katawan, para kayong naglalaro ng roleta sa inyong cardiovascular system. Nanganganib kayong mahimatay. Nanganganib kayong mapanganib na matumba. Nanganganib kayong mag-trigger ng arrhythmias na maaaring magpadala sa inyo diretso sa ospital o mas malala pa. Maraming lalaki ang hindi alam na ang biglaang pagbaba ng presyon ng dugo kasabay ng dehydration ay isa sa mga pangunahing sanhi ng mga pagkahulog sa banyo sa mga senior. Hindi lang ito pagkadulas sa sahig, ito'y kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan na nagpapabagsak sa inyo. Hindi ito tungkol sa pagiging marupok. Ito ay tungkol sa pagiging matalino. Sapat na ang inyong itinagal sa buhay para malaman ang kahalagahan ng pakikinig sa inyong katawan. Kaya kapag sinabi ng inyong sistema na magpahinga, kapag hindi pantay ang inyong pulso, huwag itong balewalain. Kapag nahihilo kayo o nanlalabo ang inyong paningin, huwag itong tiisin. Sa halip huminto, umupo, huminga ng malalim, uminom ng tubig, hayaang mag-recalibrate ang inyong katawan. Ang ilang simpleng minutong ito ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtayo ng tuwid bukas at pagmamadaling dalhin sa urgent care ngayong gabi. At ang mga kahihinatnan ng pagbalewala rito ay hindi palaging agaran. Para sa ilang lalaki, ang pinsala ay tahimik na naiipon, maliliit na stress sa puso, paulit-ulit na pagbaba ng antas ng oxygen, mga menor de edad na insidente na unti-unting sumisira sa resistensya hanggang sa isang araw ay hindi na makabangon ang katawan. Kaya huwag hayaang ang pride ang maging dahilan ng pagkawala ng maaaring maprotektahan ng kamalayan. Ang sandaling iyon pagkatapos ng kasiyahan ay sagrado hindi lamang para sa inyong emosyon, kundi para sa inyong kaligtasan. Ngunit ang pinakamalaking banta sa lahat ay hindi pisikal. Hindi rin ito hormonal o emosyonal. Ito ay isang bagay na mas mapanganib, isang bagay na hindi pinag-uusapan ng mga lalaki, hindi kinikilala at hindi hinahanapan ng tulong. At dahil sa katahimikang iyon, higit pa sa kalusugan, ang ninanakaw nito. Ninanakaw nito ang buhay. Tingnan natin ang ikapito at huling pagkakamali, ang isa na nagtatago sa lantad na paningin, nakabaon sa ilalim ng mga dekada ng kahihiyan. Paghahayaang kahihiyan ang magdikta ng katahimikan. Minsan ay nagkaroon ako ng pasyenteng nagngangalang Mang Gerardo, 78 taong gulang, matibay ang loob, dating militar. Naharap siya sa mga sona ng digmaan, nagpalaki ng 4 na anak, bumuo ng buhay mula sa wala. Ngunit pagdating sa pag-uusap tungkol sa kanyang katawan, kanyang kasiyahan, kanyang mga pribadong gawi, nanahimik siya. Nakikita ko ito
sa kanyang mga mata ang takot ang kahihiyan. Dok, sa wakas ay sinabi niya halos pabulong, hindi ko pa ito naikwento kanino man. At iyan ang pinakamapanganib na pagkakamali. Sa lahat ang hayaang manatili kayong tahimik dahil sa kahihiyan. Kita ninyo maraming lalaking lampas sa 10 anyos ang lumaki sa isang mundo na nagturo sa kanilang itago ang bahaging ito ng kanilang sarili. Sinabihan sila na ang mga tunay na lalaki ay hindi pinag-uusapan ang sex na ang masturbasyon ay marumi na ang kanilang mga pagnanasa ay isang bagay na dapat ibaon, hindi tuklasin. Kaya dinala nila ang katahimikang iyon na parang pabigat taon-taon, dekada-dekada. Ang problema ay hindi kayo pinoprotektahan ng katahimikan. Inihihiwalay kayo nito. Pinapanatili kayo nito sa dilim kapag nagsisimula ng magbago ang inyong katawan. Pinapanatili kayo nitong nanghuhula kapag may mga bagay na nagkakamali. Kinukumbinsi kayo nito na ang sakit, dysfunction o pagkalito ay isang bagay na kailangan ninyong pagdusahan ng mag-isa. At sa pag-iisang iyon, nagsisimulang lumaki ang tunay na pinsala. Dahil kapag ang mga lalaki ay labis na nahihiyang magtanong, napapalampas nila ang mga kritikal na babala. Hindi sila nasusuri para sa mga issue sa prostata. Hindi nila binabanggit ang sakit sa balakang o mga pagbabago sa kalidad ng ereksyon. Hindi nila inire-report ang pagkahilo pagkatapos ng orgasm o emosyonal na pamamanhid. At habang mas matagal silang naghihintay, mas maraming pinsala ang nabubuo sa ilalim ng balat hanggang sa ito'y maging hindi na maibabalik. Ang kahihiyan ay nagpapakain din sa emosyonal na pagdurusa. Ginagawa nitong pagkakasala ang normal na kuryosidad. Ginagawa nitong lihim ang kasiyahan. Inilalayo nito ang mga lalaki sa kanilang mga partner, kanilang mga doktor, at maging sa kanilang sarili. At ang resulta ay mapanira hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa espiritu. Nakakita ako ng mga pagsasamang nasira dahil masyadong nahihiya ang isang lalaki na aminin na nahihirapan siya. Nakakita ako ng mga biyudong bumagsak sa kalungkutan dahil pakiramdam nila wala silang karapatang humanap ng aliw sa kanilang sariling katawan. Nakakita ako ng depresyon, kawalan ng tulog, pagkabalisa, lahat ay nakaugat sa paniniwalang hindi nila maaaring pag-usapan ang isang bagay na kasing natural ng pansariling kasiyahan. Ngunit, narito ang gusto kong marinig ninyo ng malinaw, ng may kapangyarihan, at ng walang pag-aatubili, walang kahihiyan sa pangangalaga sa inyong katawan, walang kahihiyan sa pagtatanong, walang kahihiyan sa pagnanais na makaramdam na buhay. Nakarating na kayo sa yugtong ito ng buhay. Nakapagtiis kayo ng mga paghihirap, nalampasan ang takot, umangkop sa pagbabago. Huwag hayaang ang mga makalumang paniniwala ang magnakaw sa inyo ng sigla na mayroon pa kayo. Magsalita kayo. Tanungin ang inyong doktor. Kausapin ang isang kaibigan. Makipag-ugnayan sa mga mapagkukunang tulad nito. Hindi kayo nag-iisa. Hindi kailanman kayo nag-iisa. Dahil kapag sa wakas ay binasag ng mga lalaki ang katahimikang iyon, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyayari, nagsisimula silang gumaling hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Nagkakaroon sila ng kalinawan. Nababawi nila ang kumpiyansa
At para sa marami ito, ang simula ng isang bagong kabanata, hindi ang katapusan. Kaya huwag hayaang paikliin ng kahihiyan ang inyong buhay. Hayaang pahabain ito ng kaalaman, kamalayan, at katapangan. Konklusyon, isang panawagan sa kamalayan at aksyon. Kung kasama ko pa rin kayo, may mahalagang sinasabi iyon sa akin, nagmamalasakit kayo. Hindi lang tungkol sa kasiyahan, hindi lang tungkol sa pag-iwas sa discomfort, kundi tungkol sa tunay na pag-aangkin sa inyong kalusugan at inyong kinabukasan. At iyan pa lang ay nagpapabukod na sa inyo. Marami na tayong natalakay at ang ilan dito ay hindi madaling pakinggan. Hindi ito ang uri ng mga pag-uusap na karaniwang ginagawa ng mga doktor sa kanilang mga nakatatandang pasyente. Sa totoo lang, marami ang umiiwas dito. Ngunit natutunan ko pagkatapos ng mahigit 30 taon sa larangang ito na ang mga paksang hindi na pag-uusapan ay madalas na siyang tahimik na nagdudulot ng pinakamaraming pinsala. At itong isang ito kung paano hinaharap ng mga nakatatandang lalaki ang pansariling kasiyahan ay maaaring isa sa mga pinakanapabayaan at hindi naiintindihan. Balikan natin ng mabilis ang ating mga natuklasan pagbalewala sa inyong limitasyon sa cardiovascular labis na pagpilit sa inyong katawan sa mga sandali ng pagkaantig, paggamit ng labis na nakaka-stimulate na pornografiya, pag-hijack sa reward system ng inyong utak na humahantong sa emosyonal at hormonal na pagkaubos, pagpapabaya sa kalusugan ng inyong prostata, pagpapahintulot sa pamamaga o pagbara na makapinsala sa mahalagang glandulang ito, paggamit nito bilang emosyonal na takasan, pagpamanhid sa mga damdamin sa halip na iproseso ang mga ito na humahantong sa mas malalim na diskoneksyon, masturbasyon ng walang pakikipag-ugnayan ng kalamnan, maling postura at kakulangan ng pakikipag-ugnayan na pumipinsala sa sirkulasyon at kalusugan ng muskuloskeletal. Pagsugpo sa mga senyales ng pagkapagod, pagkatapos ng orgasm, pagmamadali sa paggaling at panganib sa mga kaganapan sa cardiovascular o pagkahulog. Paghahayaang kahihiyan ang magdikta ng katahimikan, pagpapahintulot sa kahihiyan na pigilan ang paghingi ng tulong o impormasyon na humahantong sa mga pinagsama-samang problema. Kung alinman sa mga pagkakamaling ito ang pamilyar sa inyo, gusto kong malaman ninyo ang isang bagay, walang kahihiyan sa pagkatuto, walang kahihiyan sa pagbabago, at talagang walang kahihiyan sa pangangalaga sa inyong katawan lalo na ngayon. Nakarating na kayo sa yugtong ito ng buhay. Hindi iyan maliit na bagay. Karapat-dapat kayong maranasan ang intimasya ng may karunungan, may biyaya at walang takot. Ngunit nangangailangan ito ng tapang, nangangailangan ito ng pagninilay, at oo, nangangailangan ito ng aksyon. Ang impormasyong ito ay hindi nilayon para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan. Dahil ang mga gawi na inaakala nating pribado, maliit o walang kabuluhan, ay maaaring ang siyang humuhubog kung paano tayo tumatanda, kung ano ang ating nararamdaman, at kung gaano katagal tayong mananatiling buhay. Ang aking mahalagang aral sa buhay para sa inyo ngayon ay ito: ang inyong kamalayan, ang inyong pinakadakilang kaalyado sa kalusugan. Ang katawan ng tao ay kahanga-hanga, ngunit ito ay nakikipag-usap sa mga bulong bago ito umabot sa mga sigaw. Ang pakikinig
sa mga bulong na iyon, pagkilala sa mga banayad na pagbabago, pagtatanong sa discomfort, at paghahanap ng kaalaman ay hindi senyales ng kahinaan, kundi ng malalim na lakas at paggalang sa sarili. Kayo ang pangunahing tagapangalaga ng inyong kapakanan. Kaya narito ang aking hamon sa inyo: pumili ng isa sa 7 pagkakamali na pinakatumatak sa inyo, isa lang, at gumawa ng pagbabago. Magdahan-dahan, umupo ng iba, kausapin ang isang tao. Bigyang pansin kung ano ang inyong nararamdaman, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal, bago at pagkatapos. Kung nakahanap kayo ng halaga sa pag-uusap na ito, mangyaring huwag itong sarilinin. Ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid, isang partner, o sino mang lalaki sa inyong buhay na maaaring makinabang. Hindi natin kailangan ng mas maraming katahimikan. Kailangan natin ng mas maraming suporta, mas maraming katotohanan, mas maraming pag-uusap na tulad nito. Kung nakatulong sa inyo ang talakayang ito, isaalang-alang ang pag-subscribe sa mga channel o source na nagbibigay ng tapat na payo sa kalusugan na angkop sa inyong mga pangangailangan. Ipaalam sa akin sa mga komento kung alinman sa mga pagkakamaling ito ang nagulat sa inyo, o kung kayo ay nangangakong matuto pa sa pamamagitan ng pag-type ng "Natututo pa ako." Ipagpatuloy natin ang pag-uusap na ito ng sama-sama. Dahil tunay kong pinaniniwalaan ito, ang inyong pinakamahuhusay na taon ay maaari pa ring nasa hinaharap, ngunit kung poprotektahan lamang ninyo ang pinakamahalaga, hindi lamang ang inyong katawan, kundi ang inyong kamalayan, inyong tapang, at inyong kahandaang patuloy na lumago. Hindi kayo masyadong matanda, hindi pa huli ang lahat, at tiyak na hindi kayo nag-iisa. Mahalaga ang inyong kalusugan at mahalaga kayo. Salamat po sa inyong oras.